Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 23 hanggang June 29. So malapit na po tayo sa katapusan ng June. Ano kaya naghihintay sa inyo o sa ating lahat, mga kapwa ko Virgo, para sa mga petsyang yan? So sit back, relax, enjoy our reading for today. And use your intuition, Virgo, ha, para makuha mo yung akmang-akmang messages sa kalob sa iyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. Doon lang po kayo kumapit sa mga ka-resonate kayo, and the rest para po sa ibang Virgos yun, okay? So ano pong birthday nyo? My birthday is September 18. Mga kapwa ko Virgo, ay sit back na kayo, upo na at pakinggan natin sabay-sabay ang mga baraha for the week para sa ating lahat. So Virgo, bago tayo mag-start, meron akong isang tanong, isang sagot portion later, ha. Huwag mong isusulat sa comment section yung question mo. Interactive to, ibig sabihin mamaya babasahin ko yung question mo, kaya kailangan talaga ng yung intuition, meditation, para mamaya babasahin ko ng isang sagot yung isang tanong mo pagkatapos ng reading natin for the week. Okay? So, simulan natin. Virgo, bago ang lahat nga pala, thank you for not skipping the ads, ha, saka po sa mga nagdo-donate. Napakabait niyo po sa akin every time na meron po tayong reading for Virgo sa mga kapwa ko Virgo. Thank you para po sa inyong mainit na suporta every time lagi na nag-upload po ako para sa ating mga Virgo. And ramdam na ramdam ko po lagi yung support niyo. So thank you for not skipping the ads. So Virgo, ano naghihintay sa inyo ngayon June 23 hanggang June 29? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Hermit card. Tayo to, Virgo. Wow, napakalakas ang power natin this week. Congratulations. In the area of what you want, you have, wow, 9 of Cups. Alam mo na, Virgo, kung lagi ka nanonood sa akin, kapag lumabas si 9 of Cups, there is a confirmation na kailangan mo na mag-wish. So mag-wish ka na ngayon, meditate, close your eyes. Pwede maging specific, pwede maging concise, i-wish mo na yan because your spirit guides ay around you. Spirit guides mo, saka angel guides mo, naramdaman nila yung frequency mo, yung energy mo ng i-wish mo. Kaya maging solemn ka ngayon, maging tahimik ka ngayon, mag-meditate ka, i-wish mo na yan. Pwede mo rin i-pause ang video kung kinakailangan para ma-wish mo ng taimtim at saka talagang buong buo yung mga wish mo for the week or for the rest of the year, okay? So, gawin mo na yan now. Okay, 9 of Cups is a wish fulfillment card. Napakaswerte mo talaga this time, Virgo. Tayo mga Virgo ay napakaswerte sa mga panahon na ito. In the area of what you need, you have the 3 of Swords. Interesting, pag-usapan natin later. In the area of what's affecting your current energy, meron kang King of Wands. Beautiful. In the area of your near future, meron kang 7 of Cups. Wow. Oh, talagang mga bagay maaaring magbukas para sa iyo. Pag-usapan natin later. In the area of your challenge this week, meron kang 6 of Wands. In the area of your fortune, wow, may Empress, meron mabubuo, may something na lalabas, may something na makikreate. So pag-usapan natin yan in detail mode later. In the area of your divine advice, meron kang 9 of Wands, napakaganda. At ang outcome mo this week, Virgo, naku, pag-usapan natin to, ano kaya ito? Sabay-sabay natin siyang bubuksan maya-maya lamang at the end of our weekly reading bago tayo tumulay sa isang tanong, isang sagot mamaya-maya lamang. Okay po? So, bago natin basahin in detail mode kada card, ano mo na yung lingering energy mo, Virgo, natin for the week na magagamit natin para malusutan natin itong mga pagsubok at saka mga concerns natin para sa buong linggong ito. Okay? At wow, at the end, you have the 8 of Wands. 8 of Wands is like you telling yourself, yes, I'm in the right direction. This week, merong kalinawan sa buhay natin mga Virgo na, okay, kung itong bagay nito ay hindi para sa akin, okay lang, basta alam ko, ginagawa ko lang yung makakaya ko. I'm very, very focused sa mga bagay na gusto ko, sa mga bagay na pangarap ko, sa mga bagay na alam kong tama for myself, alam kong tama for the family or for the people that I love. Ito yung responsibility ko, ito yung duty ko, gagawin ko to. Okay? Asahan mo, Virgo, with the 8 of Wands, meron mabilis sa darating sa'yo this week, okay? Because 8 of Wands is a wish is a quick movement and a good news after good news. So kung meron kang inaasahan, asahan mo this week. Okay? Na may darating sa iyong mabilis sa mabilis. Hindi mo to aakalain na nandyan na. Halimbawa, package, letter, text, call, chat, email, confirming na, uy, Virgo nandyan na. Yung hinihintay mo, yung pinag-focusan mo na bagay na gusto mong makakuha ng tamang sagot o tamang resulta, ayan na.
Because 8 of Wands is talagang mabilis tong paggalaw. Kung meron kang hinihintay na to makaraang linggo, nakaraang buwan, parang andyan na yung pagbabago, okay? Ito na yung quick movement with the development ng mga bagay na hinihintay natin. For some of you, nakita ko may travel because 8 of Wands is a travel card. So baka may mag-travel po sa inyo, may aalis, may liliban, may lilipat. Okay, o kaya ngayon may asikasuhin ka sa ibang city. Maybe because papeles mo, baka luluwas ka ng Maynila kasi may asikasuhin kang papeles, ganyan. So, asahan mo sa June 23, sa June 29, meron travel para sa'yo. Kahit ngayon pagpunta lang sa kabilang baryo o kabilang syudad kasi meron kang asikasuhin, that is also a good manifestation from 8 of Wands. Kasi itong travel na ito, for some of us na Virgo, ay malaking bagay. Kasi parang meron kang aasikasuhin talaga. So malaking epekto ng travel na to sa life mo for the week. Okay? For some, like I've said, may good news tayong aasahan. Napakaganda, napakasaya. Ito ay isang bagay na parang feeling ko. Tingnan mo, lahat ng Wands, nakatutok lang siya sa isa. So ito talagang inaasahan mo eh. Inaasahan mong darating sa life mo. At ito'y kailangan mo talagang yakapin daw at talaga namang antabayanan because, I don't know why, pero for the past months, parang meron ka talagang tinutumbok na bagay tapos hindi siya maganap-ganap. Ano Virgo, parang ano ba to? Ang tagal-tagal, nilaan ko na lahat, may delay, ganyan, may aberya. Pero ito ngayon, ramdam ko yung pagdating of something na talagang hinahanap mo. Of something na inaasahan mo pa nakaraang linggo. Pwede ring pera ito. O kaya approval of a paper. O kaya may darating ng parang magandang balita dun sa inaasahan mo. So, this is really a very prosperous and also napakagandang balita for the week for all of us. So, congratulations Virgo. 8 of Wands. Quick results. Quick movement sa mga bagay na inaasahan natin. Okay, Virgo, napaka gandang background for all of us. So pag-usapan natin Virgo ang ating spread for the week. Ilan ang ating major arcana sa ating spread? You only have 2. The Hermit card at saka the Empress card. Napakaganda because Hermit card and Empress card lagi tong tungkol sa sarili natin. Okay? It's all about our individuality. Tingnan mo si Empress, mahal niya ang sarili niya, ina-empower niya ang sarili niya kung masaya siya, kung maligaya siya. It's all about beauty, it's all about art. It's all about your self-happiness, self-love, self-care, okay? So nakita ko dito with the Hermit din. Si Hermit kasi lagi niyang solo eh. Gagawin niya mga bagay ng solo. Kasi meron siyang hinahanap. Meron siyang tinutumbok na bagay na pilit niyang hinahanap, especially here with the lantern. Hinahanap niya sa bundok, hinahanap niya kung saan-saan. Yung sagot sa mga tanong niya, this is all about soul searching. Hinahanap natin yung magpapaligaya sa atin. Kaya nakita ko talaga dito, napakaganda na sa fortune natin yung Empress. It's all about us being happy for who we are, for what we become, at kung ano yung mga bagay na gusto natin mangyari para sa buhay natin. Yung hinahanap mo, ayan, lumabas. Yung bagay na parang pilit nating gustong makamit o gustong masagot, itong sagot. Nakukuha natin siya at mabilis itong dating sa buhay natin, Virgo. Napakaganda. A quick development sa mga bagay na binubuo natin at matagal nating hinahanap. Nandito na ang sagot. Nandito na ang katuparan or kalinawan o development or pag-angat sa mga bagay na matagal nating pilit hinanap, pilit sinosolusyonan at pilit na niyayakap sa buhay natin. So congratulations, a time for enlightenment, a time for creation, and a quick movement for all of us. Napakagandang paunang mensahe sa ating lahat ng Hermit card at ng Empress ng major arcana sa buhay natin. Okay? So pag-usapan natin Virgo in detail mode kada card at the center. Like I've said, we have the Hermit here. Talagang standing tall sa ating gitna, sa ating core. Tayo to Virgo, napakalakas ng energy natin for the week, June 23 to 29. Na kung ano man daw yung hinahanap natin, ayan na, paparating na. Ngayon, siguro gusto mo mag-isa, ayaw mo makipagsalamuha siguro sa ibang tao, kung meron kang mga bagay na askasuhin, parang sabi mo, ako na lang mag-iisip, ako na lang gagawa. Siguro pag tinatanong ka ng ibang tao, ayaw mong sabihin, ayaw mong i-share yung mga problema mo, ayaw mong i-share kung paano mo sosolusyonan o kung paano mo gagawin. Pero meron ka kasing hinahanap this time eh. Meron kang parang tinutumbok na pangarap o pilit hinahanap na sagot sa mga tanong mo. Siguro this week parang either meron kang parang problema o kaya meron kang project na hindi ma-aprobahan o kaya parang meron kang application na bakit parang hindi ako pumasa o hindi ako natanggap. Ngayon parang hinahanap sa sarili mo, ano ba yung dapat kong gawin? Para sa akin pa ba to? Naghihirap ako sa bagay na to, bakit hindi ko makuha? Bakit hindi ko makamit? Bakit hindi to mabigay sa akin samantalang nilalaan ko naman ang lahat?
May ganong question sa iyo eh. Parang ano ba yung, bakit hindi ko makuha, deserve ko ba to? Hindi ko ba to deserve? Unfair ba? Bakit ganon? So parang ito, iniisip natin yung alignment sa mga bagay na hindi natin makuha. So parang sabi ni Spirit Guides, now the answers will come. This week this week ito, 23 to 29, the answers will come to you. Why? Why may delay? Bakit hindi nabigay before? Bakit ano yung problema? Ano yung dapat ayusin? Ano yung dapat gawin para maging maayos ang lahat? Nakita ko rito talaga may quick movement. Okay, merong mabilis na development sa mangyayari dito, sa hinahanap mo, sa inaasikaso mo, at yung creation nandito. Ibig sabihin, magbubunga siya. Okay, Virgos, kaya relax sa tayong lahat. This week, Virgo, mga kapwa ko, Virgo, kung ano man ang inaasikaso po ninyo, magkakaiba naman tayo ng buhay at magkakaiba tayo ng hinahanap at talagang goal this week. So sabi ni Spirit Guides, relax because the answers will come. Empress is here telling us everything will be alright, magiging masaya tayo at may mabilis na balitang darating for us. Okay? The Hermit cards being clarified by the 8 of Wands. Dalawang beses lumabas ang 8. 8 of Wands means 8-8 ay abundance. Palakpakan. Abundance dust, abundance dust, abundance dust. Okay? So, mayroon tayong abundance for the week. 8 of Wands, yes, confirming nasa right direction tayo. Nasa tamang landas. Kung ano man yung gagawin mo daw, Virgo, kung meron ka bang desisyon na gagawin this week o mga bagay na okay, siguro ito gagawin ko because nalaman mo na yung sagot, nalaman mo na yung hakbang, meron ka malalaman na direksyon malalaman na parang information for you. Tawag yun ang damdamin mo, ng kalinawan ng isip, sa bulong ng yung spirit guides. Nasa tamang direction ka. Okay? Kung ano yung pagka-focusan mo, that is the right direction and talagang may good news sa atin. May good news sa darating. Magandang balita, magandang advancement, magandang information para sa mga bagay na hinahanap natin this week. At ayan naman, talagang siksik liglig at talagang nakafocus tayo sa blessing na ito. Napakaganda. Kasi talagang focus mo, tapos ang fortune mo pa creation. So talaga magbubunga to ng malaki. Okay? In the area of what you want, you have the 9 of Cups. 9 of Cups all about us. Meron tayong wini-wish. Okay? Meron tayong wini-wish this time at with the confirmation of the 8 of Wands here, matutupad yan. Malapit na at parating na siya. Quick movement ito. Patungo na siya sa buhay natin. So kung meron ka mang hinahangad ngayon, Virgo, asahan mo, matutupad yan. Masasatisfy na tayo. Kasi ngayon, hinahanap natin yung ultimate satisfaction sa buhay natin. Parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi na ako masaya dito. May kulang dito, bakit hindi ko makamit? Bakit ginagawa ko naman lahat pero parang hindi swak? Parang hindi nagre-reflect yung effort mo sa reward, ganyan. So parang sabi mo, bakit ganun? I'm giving my all, pero bakit hindi bumabalik sa akin yung binibigay ko? Parang ganyan. So ngayon, malungkot ka o di kaya disappointed ka sa isang tao, disappointed ka sa isang relasyon, disappointed ka sa isang trabaho, sa isang passion project mo na parang hindi umaandar o hindi mo makita na yung fun o parang you're trying to see or you're trying to find the contentment and satisfaction dito. Ngayon nakita ko malapit na, may darating na balita na magbibigay sa iyo ng satisfaction and contentment and talagang tatalong ka sa tuwa para sa balitang ito. So a wish will be granted. Congratulations. The 9 of Cups is being clarified by the King of Cups. Yes. Yes, ngayon talagang isip natin, pilit natin kinakalma ang sarili natin, Virgo. This week, we're trying to calm ourselves. So parang, okay, relax lang. Relax. Pero sa loob-loob natin, talagang hindi tayo masaya. Talagang malungkot tayo. Talagang disappointed tayo about something. Alam ko, gets mo to. Meron tayong parang, may inaasahan tayo pero hindi natutupad o hindi nagaganap. Ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan na parang, ano ba yan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Pero, lagi tayo pinapairal. Hindi, okay lang yan. Nililibing natin sa ating puso yung taranta, yung disappointment, yung doubt, yung takot na baka ano ba to, bakit walang pinapatunguhan. Parang yung paninisi din at saka yung parang confusion in our mind, pilit natin kinakalma ang sarili natin kasi alam natin na dapat isip, hindi tayo pwedeng panghinaan ng loob. We should be 10 steps forward para malaman agad natin yung next step natin para tayo hindi maligwak, hindi tayo madiskarel, hindi ba? So ngayon, nakita ko dito na whatever you're trying to accomplish, nakita ko na this will really makes you happy. At dito nakasalalay din yung parang katiwasayan ng buhay mo na parang alam mo Virgo sa sarili mo na kapag nakuha mo tong
wish na to, it will make you so peaceful. It will make you so satisfied. It will make you feel na I have it all. Ano? So talagang this time, asahan mo darating ang wish na yan at nagiging payapa din ang isip mo. Mawawala na yung duda, kaba, takot, fear, and inhibitions for you. Okay? In the area of what you need, ito kailangan mo, the Three of Swords. You need to really quickly move on, Virgo. Okay? Marami kang heartaches in the past. Heartbreaks, trauma, o kaya bad experiences na hanggang ngayon siguro nakaka-apekto pa sa'yo. And ayoko nang i-invalidate ang nararamdaman mo o natin. I also have some problems or mga heartaches or mga disappointments, mga rejections, mga disappointments from my past endeavor na parang hanggang ngayon iniisip ko, sayang yan. Dapat pala ganito ginawa ko, dapat pala ganyan ang sinubukan ko, dapat pala ganito sinabi ko, sana hindi ganito ang nangyayari. So marami tayong ganun, Virgo, no? Marami tayong mga nire-replay sa isip natin about things that should have, could have, should have, would have, diba? Yung mga ganyan na sana ganito nangyari, sana ganito ang naging opinion ko, sana ganito ang ginawa ko, sana wala ako sa ganitong sitwasyon. Pero sabi ni Spirit Guides, what you need to do is learn to forgive yourself, bury the pain. Okay? Let it heal. Let it heal without visiting it so much. Okay? Kailangan doon natin magkaroon ng parang tiwala sa sarili natin na okay, yun nangyari sa past, hindi na mangyayari this time because we are smarter this time. Okay? Naghihilom din ito at it takes time. Okay? Pero ngayon sabi ni Spirit Guides, you have to move forward with the Eight of Wands. Parang sabi niya, umiikot na mabilis ang mundo, kailangan mo dumire-diretso, Virgo. You cannot stay in this mode, okay? You cannot stay dwelling with this. I know, it's painful. I know, yun talaga nararamdaman mo. Pero we have to move forward, okay? Moving forward, para maabot pa rin natin yung mga pangarap natin habang bit-bit mo pa rin tong pain na to. And eventually, you will realize na unti-unti rin pala siya naghihilom. Na parang kaya mo na pala siyang bit-bitin and talking about it because unti-unti na siyang gumagaling sa puso mo, sa katawan mo, sa kaluluwa mo, sa isip mo. Okay? So now, use the lessons that you got from this heartbreaking moments. Okay? Gamitin mo lahat ng na-experience mo doon bilang lesson. Hindi para maging bitter, hindi para maging vengeful, kundi para, okay, alam ko na yan, natauhan na ako dyan, natuto na ako dyan, gagamitin ko to para sa good news, para hindi ako magkamali sa isang ito. Okay? So the Three of Swords being clarified by the Ace of Cups. Yes, wow. Puso sa puso talaga ang usap na to. Puso sa pusong pag-uusap. Nakita ko rito na ngayon daw kailangan mo ibangon ang sarili mo. Hanapin mo yung magpapaligaya sa yung bago. Okay? Kung ito yung bagong passion project, bagong trabaho, bagong negosyo, bagong opportunity, bagong pag-ibig, ganyan. So parang sabi rito, now you're starting talaga to heal. Tignan mo naman from painful to happy. From heartaches to glowing, di ba? So talaga nakita ko dito, mag-glow ang heart mo. You need to glow, Virgo. You need to stand up, stand out. Okay? Ibangon mo ulit ang sarili mo from painful experiences. And tayo lang makakagawa niyan, Virgo. We're very, very intuitive din tayo eh. Yes, we're very perfectionist, pero alam natin pag kailangan na, no? So ngayon ang pagkakataon para ibangon ang sarili, yakapin daw kasi Ace of Cups, something new is coming. Okay? May bago daw papasok sa life natin this week na talagang kailangan mo yakapin ng buo at huwag mo na daw bitbitin pa yung parang painful mong psyche sa pinagdaanan mo in the past para hindi ito maapektuhan masyado. Okay? Halimbawa, meron papasok na bagong trabaho pero dahil super painful pa sa'yo nangyari sa past, ngayon yung performance mo sa bagong trabaho naapektuhan kasi yung isip mo na sa past pa. So make sure this time, example lang yun make sure this time na itong bagong papasok, alagaan mo, wag mo isipin na makaka-apekto lagi yung nakaraan at mauulit yung nakaraan. Okay? Wag mo isipin yun. And always embrace something new in your life. Okay? At unti-unti makakalimutan mo rin to. Okay, Virgo? That's a very, very profound message for you. In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Wands. Ngayon daw, Virgo, ito ang naka-apekto dito. Kaya patuloy mong hinahanap yung mga bagay na para sa'yo because meron kang vision of your future. Ayaw mong manatili lang sa buhay na ganito. Ayaw mo ng ganito lang. Gusto mo hanapin talaga yung para sa'yo. At ngayon, parang leader ka ng life mo eh. Gusto mo nang panghawakan yung buhay mo na parang before, very confused. Before, umaasa ka sa opinion ng iba o sa payo ng iba. O before, nakadepende ka sa pangarap ng iba na parang, sige, yan na lang din gagawin ko because yan din ang sinabi sa akin ng parents ko, yan ang makakabuti sa akin. Parang, you're doing
the past endeavor based sa kaligayahan ng iba, sa expectations ng iba, sa validation ng iba. Ngayon nakita ko na this time around, panghahawakan mo na yung sarili mong pangarap. Gagawin mo yung gusto mo, tutuparin mo yung gusto mo because yun ang magbibigay sa iyo ng soul-searching fulfillment eh. Parang hinahanap mo talaga yung purpose mo this time. Parang ano ba talaga yung para sa akin? Ito ba talaga yung industry ang para sa akin? Ito bang pag-nursing para sa akin ba talaga to? Ito bang pagtitinda sa palengke? Ito ba talagang gusto ko? So parang ngayon medyo malinaw sa isip yung gagawin mo eh. At sa tulong ng Eight of Wands here, good news, talagang titibay itong vision mo of the future. Kaya sabi ni Spirit guides, tapangan mo daw sarili mo. Okay, ilaban mo to, huwag kang hihinto Virgo, and believe in your dreams, okay? Lakas ng loob, passion, yung apoy sa puso mo, gamitin mo yan para ilaban to, para matagpuan mo yung mga bagay na gusto mo. At kung ano man daw ang pipiliin mo Virgo na direksyon o desisyon, nasa tamang direksyon ka, okay? That is the right decision, the right direction for you, okay? The King of Wands being clarified by the Nine of Swords. Yes. Ngayon, feeling ko, sobrang stress. Sobrang worried mo. Because yung future mo, yung vision mo, yung balak mong gawin, yung mga pangarap mo, medyo magulo no o kaya ang hirap abutin because a lot of people around us ay nagbibigay sa atin ng dagdag pressure. Pamilya, magulang, kapatid, mga anak na pinapaaral, siguro kung breadwinner ka, yung mga vision mo parang ang hirap-hirap niyang abutin because ang dami mong responsibility. At hindi mo alam kung paano hahatiin ang katawan mo para lang matupad to mga gusto mo. O hindi mo alam kung anong step ba ang dapat gawin para matupad lang yan. And you're also questioning yourself, kakayanin ko ba? Magagawa ko ba? Maabot ko ba yun? Kaya ba ng katawang lupa ko? Marami kang question na ganyan eh. And there are a lot of sleepless nights. Masakit ng ulo mo, masakit ang batok mo, masakit ang balikat mo. Hindi lang dahil sa physical strength, kundi dahil sa mental torture ng mga alalahanin mo, mga burden mo, mga responsibility mo as a King of Wands. Yes, you have the passion, you have the might, you have the talent, you have the skills, pero lagi tayo nag-overthink, Virgo. Sakit na ata natin to mga Virgo na we always think negatively, ahead. Minsan iniisip natin, paano yan? Pagpunta ko doon, anong gagawin ko? Baka ganito, baka ganyan. So, sabi ni Spirit Guides, nakaka-clouded daw ng vision mo, ng gagawin mo, yung mga worries mo. So, make sure this time around, Virgo, ibaba mo yung mga worries mo, ibaba mo yung mga fear mo. Alam ko medyo mahirap, yung mga stress mo, ibaba mo yan. Practicein mo everyday to tell yourself, okay lang yan, matutupad yung gagawin ko, mangyayari yung gagawin ko, walang mangyayaring masama. Yung mga overthinking ko, hindi matutupad yan. Yung mga worries ko, wala yan, tatanggalin ko sa isip ko yan. And then marirealize mo, everything is just fine. Everything is just fine. Focus on your dreams. Focus on your goal. Dire-diretso, huwag susuko. Huwag makikinig sa ibang tao. Baka kasi nakikinig ka rin sa ibang tao kaya gulong-gulo ka na. Ngayon, ipaglaban mo yun sa'yo. Okay? In the area of your near future, you have the Seven of Cups. Beautiful, beautiful, beautiful. Seven of Cups telling you, doors are opening up for you in the near future. Okay? Kung ngayon, mahanap mo na this week, mahanap mo na yung bagay na gusto mo at yun talaga ang direksyong papasukin mo, yun ang direksyong ilalaban mo, pag-focusan mo. Ito ka naman in the near future dahil pinagbutihan mo sa endeavor na yan, sa passion project na yan, sa trabaho na yan, sa negosyo na yan, mas lalaki pa siya. Para magkakaroon ka ng expansion, either dadami ang client mo, maririnig ng iba't ibang tao yung trabaho mo, yung experience mo, yung expertise mo, yung effort mo, saka performance mo, dadaming kliyente mo, dadami yung mga taong bibilib sa'yo. Nagbubukas yung mga pintong para sa'yo na akala mo lang dati nakasara, na akala mo lang dati imposible. Yan ang sinasabi ng Spirit Guides na kapag dumating itong mga blessing na ito, you really need to focus on this, Virgo, okay? Focus, wag malilingat, huwag kakatakutan, huwag mag-overthink, just do what you can, okay? Because eto na, nakabukas na para sa'yo, humakbang ka na lang, okay? The Seven of Cups rather is also telling you na in the near future, you have a lot of potential to create whatever you want. Okay? Para magiging malaya ka, you have the freedom to do what you want because may napatunayan ka na dito. I'm seeing that. Meron ka mapapatunayan sa area of your work, sa industriya o sa passion na gusto mong gawin. Parang kikilalanin ka ng mga tao dyan na parang, uy, ang galing pala ni Virgo. In the near future, the doors are opening and parang sabi mo, ano pa kayong mga pwede kong gawin? So, lahat yan nasa isip. So, sabi ni Spirit Guides, yung mga nasa isip, gawin mong reality. Hindi pwedeng nasa isip lang. Hindi pwedeng pangarap lang, okay? Always create the things into your reality para patuloy na umikot at magpunta sa'yo yung mga good news this time, okay? The Seven of Cups being clarified by
The Seven of Wands. Wow, 7 is luck. May abundance ka na, may luck ka pa. So very, very lucky tayo this time. Very, very abundant. 7 of Wands, sinasabi dito na kahit anong pangpopoke o kahit anong pambibira ng ibang tao sa pangarap mo, kung ito talaga yung fantasy land mo, kung ito yung mga bagay na gusto mong buuin para sa future mo, ito yung mga pangarap mong gustong gawin, o kaya i-come to your reality, kailangan mo daw para tilihin yun. Huwag kang papayag na papaapa ka o sirain ng iba yung mga bagay na gusto mo. Ito yung pagkakataon talagang defend yourself, prove yourself, stand strong, okay? Stand up for the things that you want to create. Ito ka, unbothered ka eh. Kahit anong tusok sa bubble mo o sa katahimikan mo ng iba't ibang tao na chismis, gulo, toxicity, kakayanin mo. Hindi ka bothered sa kanila. And you're just focusing on the dreams, focusing on the things that you want to create for your life. So ayan na, nakabukas na ang pinto, ikaw na ang kailangan lumaban, ikaw na ang kailangan humarap, ikaw na ang kailangan mag-create para sa mga bagay na yan. Okay? Napakaganda, since sa katabi niya, si creation card, the Empress card, talagang kung ano naman tong bubuin mo in the near future, matutupad siya in your favor. So napakaganda. In the area of your challenge this week, June 23 to 29, you have the 6 of Wands. 6 of Wands, challenge sa'yo talagang ilaban. Okay? Nasa spotlight ka this time, Virgo. People are looking at you not because they want you to succeed, but because others are just waiting for you to fail. Okay? Marami dyan sa paligid mo, sa either family members mo pa nga, napakalungkot, di ba? Pero marami din sa workplace, mga kapitbahay, mga kaibigan, na talaga namang hindi genuinely wants you to succeed. Kaya ngayon sabi ni Spirit Guides, focus ka lang. Kung nasa sa'yo ang spotlight, ibig sabihin, make the most out of it, okay? Kung halimbawa this week, bibigyan ka ng chance ni boss na asikasuhin tong task na to, tong assignment na to, gawin mo makakaya mo, okay? Research if you must, aralin mo mabuti because nakikita ko ito yung opportunity for you. May darating na opportunity at ito yon. Parang bibigyan ka ng task, bibigyan ka ng chance to prove yourself, a chance to show off, a chance to win, a chance for victory. Kaya ilaban mo, isugod mo yan, huwag kang panghinaan ng loob. Focus and you will get the victory, okay? The 6 of Wands being clarified by the 6 of Pentacles. Wow. 6 all about reflection naman. Reflection, ibig sabihin, timbangin mo, ano na ba yung ginawa ko dito? Tama na ba yung in-apply ko? Yung performance ko ba okay lang? Baka may kailangan pa akong baguhin? May kailangan akong i-retrofit? May kailangan akong i-fine tuning? Ngayon na parang sabi ni Spirit Guides, parang kailangan mo ng pagbusisi this time. Yan, tamang word. Pagbusisi sa mga bagay na inaasikaso mo. Make sure na nalaan mo lahat ng kaya mong ilaan, okay? Na yung effort and time and expertise mo, isip mo, pera mo, inilaan mo dito ng maayos para bumalik daw. Because 6 of Pentacles is a card of reciprocation. Kung ano yung binigay mo, babalik. This is a very receiving card. May matatanggap ka. Kaya this time, tapatan mo yung pagtanggap ng blessing, ng laban, ng good performance, ng full effort from you, Virgo, okay? Ito yung pagkakataon for you na talaga magiging busy ka. So make sure na huwag kang panghinaan ng loob, ibigay mo yung makakaya mo para bumalik yung good energy of blessing sa'yo, okay? Kaya mo tong pagtagumpayan. Kaya dapat huwag kang tamarin, dapat huwag kang panghinaan ng loob, ilaban mo to, okay? Because the card of reciprocation is here. Kung ano doon ibibigay mo, siya ding babalik sa'yo, okay? And victory is here. Dapat sa isip mo palang victorious ka na, sa isip mo palang tagumpay na to para bumalik din yung tagumpay in your life, okay? In the area of your fortune, you have the Empress card here. Empress card, sinasabi niya na parang, okay, this time, Virgo, nasa area siya ng fortune, matutupad, magaganap, ipapanganak na. Kung naghihintay ka ng text, tawag, chat, email, confirmation, development, o kaya balita kung okay na ba, balita kung approved na ba, ayan. Because the Empress card's all about creation. Mapapanganak na, may bibigay na, magagawa na, may bunga na yung mga bagay na hinihintay mo. Kaya rejoice, have fun, because something is being birthed this time, okay? Something is being created this time. Ipapanganak, this is the good news na hinihintay natin this week. Congratulations. The Empress card's being clarified by the High Priestess. Yes, ngayon, sabi ni Spirit Guides, talagang pagkatiwalaan mo sarili mo pag dumating na to, okay? Use it in its most advantageous power, okay? Sabi ni Spirit Guides ngayon, parang yakapin mo daw ito, pagkatiwalaan mo yung potential mo, okay? Because sa High Priestess, siya yung pinakamalaking potential. Kaya niyang gawin kahit ano. Sky is the limit, ika nga, pag si High Priestess ang lumalabas. Ibig sabihin, lahat ng possibility, lahat ng bagay na gusto mo gawin, magagawa mo, maipapanganak mo. Ito na siya. Kung ano man tong akala mo before, imposible lang. No, ito, mangyayari na sa buhay mo. Kaya pagkatiwalaan mo yung skills mo, pagkatiwalaan mo yung path, pagkatiwalaan mo yung ginagawa mo, at may papanganak mo yan, bagay na yan, successfully. Okay?
In the area of your divine advice, you have the Nine of Wands. Nine of Wands, isang bagay lang, Virgo. Don't give up. Don't quit. Kasi malapit ka nang matapos. Tingnan mo naman siya. Nine of Wands is a parang wounded warrior. Ilang beses siya nadapa, ilang beses siya tumayo, ilang beses siya nag-fail. Pero paulit-ulit siyang bumangon, paulit-ulit niyang ginagawa because naniniwala siya, ito talagang para sa kanya. Kaya don't quit this time. Don't stop. Don't tell yourself na hanggang dito na lang, siguro wag na nga. No, continue fighting. Continue doing because malapit mo na siya makuha. The good news is here. Malapit na dumating ang magandang balita para sa atin. Okay? The Nine of Wands being clarified by the Ace of Pentacles. Yes, wag kang huminto kasi ayan yung product o ayan yung bunga. Nasa kamay mo with the Ace of Pentacles. Ibig sabihin, valuable to sa life mo. Worth it ito. Masasabi mo sa sarili mo, buti na lang hindi ako sumuko because worth it pala tong hinihintay ko. Eto na siya, nasa kamay mo na, kaya yakapin mo, wag mong sukuan. Okay? Napakaganda. Napakalinaw na mensahe from your spirit guides. Ituloy mo lang ang laban, wag susuko at yung labanan. Teka, kanta ata yun. Yeah, labanan mo, wag mong sukuan kasi parating na ang blessing. Okay? So, ang outcome mo, pag-usapan natin later. Ano kaya yan? Pero magdagdag muna tayo ng additional messages from the divine. Ano yung mga gusto nilang ipasabi para sa iyo this week na makakatulong sa buhay natin sa linggong ito. Unang-una, we have marriage. Oh, may quick movement, merong pag-andar, may magandang bagay daw tungkol sa iyong marriage. O kung kayo man ay nasa marrying stage na, asahan mo na may magandang paparating sa aspetong yan. Sa mga kasal naman dyan, ibig sabihin may magandang balita tungkol sa inyong usaping relasyon. Okay? Another message, you have club. Someone will try to make you do something against your will. Yes, parang sabi rito, ito ba talagang gusto mo? Like I said, ito with the Nine of Cups and the King of Cups, parang yan ba talagang kapaligaya sa'yo? Kaya parang mayroong mga taong pilit na pinapagawa sa'yo mga bagay na hindi mo naman gusto. Ngayon talaga hanapin mo yung mga bagay na for you, mga bagay na bukal sa loob mo, yung talagang kapaligaya sa'yo, okay? Another message, learn to say no if you don't want, okay? Ito mga taong ito na pilit pinapagawa sa'yo yung mga bagay na hindi mo naman gusto. Learn to say no if you don't, okay? Another message, rainbow, the most difficult part of a situation is over. Yes, patapos na daw ang problema. Kung meron kang pinaproblema ngayon, asahan mo this week, matatapos na daw yan. Okay? Another message, you have gavel, involvement with the law. Kung meron kang problema sa batas o legal papers, legal documents na kinakailangan mo this week, ayan na, magkakaroon daw ng development. Makukuha mo na yung magandang resulta dyan. A quick result and the happy result is there. Another message of pineapple, reconciliation. Meron daw pagiging pagbabate o kaya pag-aayos from someone. Pwede rin pag-aayos to ng mga gamit o mga dispute from something. So congratulations, a quick development from a past parang gulo or away o di pagkakaunawaan. A quick reconciliation. Another message, you have wealth. Oh, may kayamanan this week. Congratulations. Wow. Another message, kuha pa tayo. We have haystack, karma, you will reap what you have sown. Yes, may good karma ngayon. So, talagang itong pinaghirapan mo naman, Virgo, like I've said, may kapalit na reward. So, dire-diretso ka lang. Continue the hard work, continue fighting, and continue giving that consistent performance. Makukuha mo rin yung reward na para sa atin. Another message, you have purse, pay attention to your finances. O, ngayong linggo daw, bigyan mo daw oras ang iyong pera, okay? Huwag ka masyadong bili ng bili o kaya tignan mo mabuti yung lumalabas at pumapasok na kaperahan sa'yo, okay? Another message, you have kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Oh, actually, dito kailangan sabihin sa'yo because tayo mga Virgo, we are the great planners. So, kahit siguro sabihin ko magplano ka, alam ko nagpaplano ka every day, every week, okay? Another message, you have mule, someone is extremely stubborn and unwilling to change. Meron daw tao sa buhay mo this week na parang antigas-tigas ang ulo, ayaw magbago, ang hirap pangaralan, ang hirap kausapin. So siguro ngayon, iwasan mo na lang siya, let him or her do kung anong bagay na gusto niya at ikaw, just do your own, okay? Focus on your own, focus on your own dreams, okay? So bigyan kita, Virgo, ng tatlong guidepost or mga bagay na dapat mong pag-focus on this week para makatulong sa'yo moving forward, okay? So, okay, we have surrender. Yes, surrender the control. Let it go, let it flow because may good news naman. Kaya enough na of the worries ha. Enough na of overthinking. Okay, surrender the control. Love, pairali ng pag-ibig this time. If you love what you do, wala kang dapat ika-worry. Okay? Another message, pride. Ibabado ang pride this week. Okay? Tatlong bagay, surrender, love, and pride. Okay? Surrender mo yung pride. Just do everything with love, with empathy, with humbleness. Okay? With humility, yun yung mga bagay na dapat isipin this week of Virgo. So, ano kayang outcome natin this week?
Pag-usapan natin ano kaya to. But first, paalala ko lang meron tayong isang tanong, isang sagot later on. Ihanda mo na ang tanong mo. Pag-uusapan natin yan later. So, ang outcome mo for the week, Virgo, we have, wow, Ninth of Cups. An offer at the end of the week from 23 to 29 bago matapos ang June. There will be an offer coming to you. Pwedeng offer of love, offer of money, offer of help, offer of assistance, offer of advice, o kaya offer of work, offer of an opportunity, at mabilis yung darating sa life mo. Magugulat ka lang talaga. Eto talaga yun, Virgo. This is the good news na sinabi ko kanina. An offer will come to you. The job is here. The job offer is there. Ang tawag darating na. Someone will tell you the good news. Parang, uy, Virgo, approved na. Uy, Virgo, nandyan yung papeles, kompleto na. Uy, Virgo, yung hinihintay mo last week, nandyan na. Virgo, yung nilalakad mo, ito na ang tugon at ang sagot ay yes. Congratulations to Virgo. The Knight of Cups being clarified by the Knight of Pentacles. Yes. Ngayon, sabi ni Spirit Guides, kapag dumating yung offer sa'yo, whether offer of a job, offer of an opportunity, offer of a new negosyo, or sideline, or anything, any offer in your life, sabi dito, magdahan-dahan ka lang. Relax, take it slow, huwag kang magmadali, pag-isipang mabuti, pagplanuhang mabuti, okay? Kailangan daw ito ng matibay na plano for you para hindi masayang, okay? Make sure this time huwag kang ma-overwhelm, huwag kang ma-excite, huwag kang matakot, at huwag ka rin mag-frozen. Alam ko, minsan nakaka-overwhelm yung mga magandang balitang darating sa atin, and we try to over-plan or over-analyze or overthink then yung mga mangyayari. So ngayon, dahan-dahan lang. Planuhin mong mabuti. Relax. Virgo, I know na medyo magmamadali ka this time, pero relax ka lang. Planuhin mong mabuti yung gagawin mong step by step para pag nakuha mo tong offer na to, alam na alam mo yung gagawin mo at makapag-settle ka agad. Makapakinabangan mo tong offer na to in your advantage. Okay? Kaya payo, relax, dahan-dahan, take it slow, plan meticulously, and it will be yours grandly. Okay? It will be yours. Talagang namang success na success for all of us. Okay? So, napakagandang reading. That is our June 23 to 29 Virgo. Okay? Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, i-comment mo sa baba. But first, bago tayo matapos, ano muna yung isang tanong, isang sagot mo? Virgo, iwaksi mo muna sa isip mo yung ibang bagay. Pag-usapan natin ang yung isang tanong. Spirit Guides, sara natin yan kasi hindi yan tinatanong ko. Spirit Guides, ibigay mo kay Virgo ang isang tanong, ang sagot sa kanyang isang tanong na ibababa kong 2 tarot cards, okay? Bigay mo kay Virgo ang kasagutan sa kanyang tanong. We have 1, we have 2, and then bigyan kita ng angel guide kung ano ang kasagutan dito. Okay, Virgo? We have 1 and 2. Handa ka na ba sa question mo, Virgo? Ano yung tanong mo? Ilagay mo lang sa isip mo. Huwag mo isusulat sa comment section. Sa isip lang. The answer to your question is, you have the Queen of Swords reversed. You have the Page of Cups upright. And then you have Take Action. And you have Unlikely. Okay, ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, yung sa tanong mo, Virgo, parang kailangan mo pa daw pag-isipan siyang mabuti. Parang kailangan mo pang mag-come up on a better solution, on a better way, kung paano mo makukuha yan. Because ngayon, parang you're just approaching it on one solution or one way. Parang sabi ni Page of Cups, kailangan pa talagang mag-iba ng paraan. Ibang bagay. Ngayon, parang sinasabi niya na parang you need to find new ways on how to get this, okay? With the Queen of Swords reverse, sabi niya, hindi ka makapag-isip ng tama. Gulong-gulo ka, no? Kasi si Queen of Swords, kapag upright ito, malinaw ang isip niya eh. Gagawin niya agad. Alam niya yung plano niya, alam niya yung sasagurin niya, alam niya yung parang course of action, ganyan. Pero dahil lumabas siya in reverse, sabi dito, malabo ang isip mo. Hindi ka makapag-decide. Hindi mo alam kung yan ba talaga ang sagot, kung yan ba talaga ang dapat gawin, kung yan ba talaga ang hinahangad mo. Kung ano man po yung question mo, parang hindi pa ito right time for you to act on it because malabo pa, magulo pa. Kailangan pa parang sabi dito, you have to make up your mind. Kailangan malinaw muna sa isip mo yung gagawin at dapat buo sa'yo because sabi ng angels mo, take action this time. Okay? Take action. Kailangan pa siyang pagtrabahuhan because sa ngayon, hindi pa siya ibibigay sa ngayon. Okay, Virgo? Hindi pa siya sa ngayon kasi kailangan pa ng mahabang preparasyon for you at decision. Decision from you. Paninindigan. Kasi medyo indecisive ka pa eh. At nagulo pa sa isip ko talaga, ito pa talaga yung gusto ko, ito pa talaga yung para sa akin. Dapat daw malinaw at may iba ka pang paraan para makuha yan because the solution that you're getting
ay hindi umuubra. So, kaya unlikely this time. Pero sabi ni Spirit Guides, sabi ni Angel Guides, ilaban mo pa daw. Take action this time. Eventually, tingnan natin in the near future, maaari makuha mo yan. Pero sa ngayon, at this timeline, for the week na ito, hindi pa ngayon. Probably next week or next 5 months, kung talaga maayos mo na itong dalawang problema. Indecisiveness and creativity and imagination. Kailangan malawak ang isip mo para ma-approach yan at talaga naman paninindigan mo siya at malinaw sa isip mo. Yan talaga ang gusto mo. Okay, Virgo? Hopefully nasagot ko po ang inyong isang tanong, isang sagot portion natin. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.